Isang mapagpalang umaga po ang aming hatid sa inyo mula po dito sa Ambaking Pabo Farm. For today's video mga kapatid, ayan, para po ito sa mga kapwa po natin nagpapabo o nagsisimula o magsisimula pa lamang po. Sa ngayon po mga kapatid is very minimal o napakaliit lang po yung aking nakulikta na mga gulay at prutas. Kasi nga mostly talaga yung marami is yung mga gulay. Ngayon Holy Week ngayon, Friday pa. Ang mga tao hindi po sila masyadong kumakain ng gulay sa pagkakataong ito. Sasaradiuhan ko muna mga kapatid ha, kasi may kukunin pa ako ngayon saglit. Ganyan lang po, kulang pa ito sa isang pakainan eh. Ito gulay, konting gulay, tapos ito lantang saging, tapos yun konti rin yung sapal ng taho. Yan po yung nakuha ko sa umagang ito. So dito po papasok mga kapatid ang kung mayroon na po tayong karanasan is paano kung ganito. So dito na po papasok yung mga alternatibong pwede nating ipanghalo pa sa kanilang mga pagkain. Gaya na lamang po ng mga dahon ng Madrid de Agua, ano pa ba, puno ng saging. So ayun po, yun po yung alternatibong pamamaraan natin. Ang saga doon is basta dapat mag-adjust po tayo mga kapatid, kasi nga ayun nga, hindi natin tawag dito, hindi natin hawak yung mga pagkakataon talaga. So kayo po, kung sakali man may balak po kayong mag-alaga ng pabo, ang maganda siguro na maipayo ko sa inyo is magtanim na po kayo ng mga alternatibong pagkain, lalo na kung magandang lupa naman yung area ninyo. Napakabilis lang pong lumaki na ang Madrid de Agua kagaya nito. Yan po yung itsura ng Madrid de Agua. Yung bumili nga sa akin kahapon, yung papuntang Iloilo, nanghingi po siya ng sanga ng Madrid de Agua. Ayun, napagbigyan naman natin. So pupunta ako doon sa mga puno ng Madrid de Agua. Ayan mga kapatid, may nakalabas pang isang pabo. Hopya! Ayan, tatagas ka pa ha. Pasok, 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 pasok. Bali dito po mga kapatid, dito may mga ilang puno na po ako natanim dito na Madrid de Agua at mga saging. Ayan. So ang problema lang talaga dito sa kasagsagan po ng tag-init is ito, kita nyo naman, para na pong mamamatay yung mga Madrid de Agua. So ang kagandahan, dapat yung mga Madrid de Agua maganda po siyang itanim doon po sa area na malapit yung tubig. Ayan. So mula noon, nung nakita ko po na hindi maganda yung tubo nung mga Madrid de Agua sa area na ito, ayos lang sana kung tawag dito yung sobrang lalaki na ng kanilang puno para makasurvive po sila sa panahon ng tag-init. Dahil kung bata pa lamang po, maabutan ng tag-init kagaya ngayon, summer season, mamamatay po talaga. So ito, minsan ko lang kinukunan ng dahon itong mga Madrid de Agua dito. Ito nga, kasalukuyang mahaba na po yung napper grass eh. Kasi bihira lang ako nangunguha dito dahil ay nga sa kadahilan ng doon po ako nakapokus sa pangunguha ng mga gulay. Mas madali kasi yun, at sa riktang sabi mas maganda pa yung benepisyo nun kasi sari-sari na yun eh. Pero maganda po kung mayroon po talaga tayong mga tanim na gaya nitong mga Madrid de Agua mga kapatid. Pwede natin itong pandagdag sa kanilang pagkain eh. Pwede natin itong isabit sa kanilang kulungan. Pero nga, ayun nga, depende po sa area. Maganda po talagang itanim ito doon po sa area na malapit sa tubig. Napakabilis tumubo. Pero kung ito ay maging kahoy na po talaga, yung malaking puno na ng kahoy, hindi na ito masisira sa init. Ganun lang. Paano sa isang taon mayroon talagang summer season eh. Kagaya ngayon, March, April, May. Ganun. So wala.
Ito nga oh, saging, hindi nakapagbunga yung isang puno na natanim ko, oh, namatay. Yun po yung naging problema. Ayun, malaki na yung isang puno ng Madrid de Agua. So hahayaan ko na lang yan para maging puno na malaki talaga yan. Kapag lumaki na, saka napuputulan ng sanga. Ay, ang daming langgam na ngagat. Kagat-kagat ka dyan. Ihawin ko yung langgam na yun ah. Ayan, hayaan ko na lang yung isang puno para lumaki yan na para maging kahoy. Tapos pagdating ng panahon, gagamitin na lang mayari. Ganun rin yung mangyayari. Pero ayun na. Basta gagawa-gawa o gagalaw-galaw lang tayo. Bale, yan lang po muna yung nakuha mga kapatid. Ayan, may natira pa naman, hindi ko masyadong inubos. Sa susunod na pagkakataon na rin yan. Maaari pa yan gamitin sa susunod na pagkakataon. At yan pa yung dahilan kung bakit nabali yung aking kutsilyo. Wala nang kutsilyo, nasira na. So, ayan, dahil sa pagputol ko ng napergra, hindi pagputol, kinabig ko kasi ng pag ganun. So yung handle yung bumigay, nabali. Pero all goods pa rin yan, laban lang. Ayan lang po muna yung kaunting update natin sa pagkakataong ito mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Mas maganda po talaga na may mga tanim-tanim po tayo. Kahit papano is makakatulong po ito sa ating pagpapabo. Ibig sabihin yan mga kapatid, ganito ka powerful yung ating power tools na shredder. Ayan o. Dahil wala akong masyado nakuhang gulay sa pagkakataong ito. Ito nanguha ako ng Madrid de Agua, tapos na pergrass. Pero ito hindi ko ito isasama ha. Ito nagkataon lang na nabali yung kutsilyo ko kanina. At ito lang mga banda sa dahon. Ayan. Unti-unti natin yang ilulod sa shredder. Ay. So masasabi ko talaga tiyaga-tiyaga lang eh. Hindi tayo magtsatsaga, pwede naman. Basta may pambili lang tayo ng feeds. Ito, konti na lang yung feeds nga eh. Ayan, hinahaluan ko ng feeds sa pagkakataong ito ngayon mga kapatid ha. Lalo na nag-o-offer na po tayo ng litsong pabo. Hinahaluan ko ng kaunting feeds para nang sa ganun is may taba rin sila. Kung walang feeds, hindi masyado, wala eh. Manipis yung kanilang pitso. Yan po muna yung kaunting update mga kapatid. Mamaya ng kunti kakain lang muna ako. Tapos ayan, magpapakain na ako ng pabo. Thank you and happy farming all. Salamat po sa Diyos.